Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarines para mating lalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagat ng excellence, aim high for the most high. So yung number 1 natin na tinalakay is definition. Define your God-given goals. Number 2, planning. Break goals into steps. Number 3, kaizen. Make daily progress. Number 4, laser focus. Overcome the big 3. And number 5, faithfulness. God blesses our faithfulness. And number 6 is excellence. No? Aim high for the most high. So, scripture po natin ngayon is Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Sinasabi na, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Tagalog, ano man ang ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin niyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, this command was directed to slaves. So yung sinasabi sa scripture na to is directed to sa mga slaves, no? Kumbaga yung maglalaba, nagugas ng pinggan, ginagawa daw po natin for the glory of God, no? So, yung lahat na ginagawa natin is para kay Lord. So, yung ginagawa natin na, sa buhay natin is, inaalay natin yung lahat kay Lord, no? So, this command was directed to slave. Number 2, God values excellence and sincerity. So, yung ating Diyos, binavalue niya yung excellence at sincerity natin sa buhay. Kung ikaw marunong ka sa mga gawain ng Diyos, or kahit saan gawain na nakakalugod sa ating Panginoon, yung excellence mo at effort mo to do your best, binavalue yan ni God, no? And natutuwa siya kapag gumagawa tayo, at natutuwa siya kapag binibigay natin yung best na yon sa mga pinapagawa niya sa atin. So, dapat bukal sa kalooban yung paggawa mo ng mission ni God because you serving the Lord, not human masters, no? Kaya, pag ginagawa natin yung best natin is hindi dahil sa tao, kundi dahil kay Jesus. Si Jesus lahat, no? So, God values excellence and sincerity. Number 3 is, God is the boss of all bosses. So, si Lord yung boss sa lahat. Like ikaw, kahit nagtatrabaho ka, di ba may boss ka? So, yung pinaka-boss mo pa rin is si Jesus Christ. Siya yung ultimate na pinakamataas na boss sa lahat, no? Kaya sa Panginoon lang tayo mananagot, matatakot, di ba? Tayo mga nakilala sa Panginoon kahit na may boss tayo na pinaglilingkuran sa buhay. Isipin natin na meron tayong ultimate boss, no? And we have to give our best because God is, ang gusto niya ay ibigay lahat ng best sa atin sa buhay. So, bilang pagsasabuhay lang, no? Number 1 is sincerity, work wholeheartedly. So, lahat tayo may ginagawa sa buhay, di ba? So, yung ginagawa natin is pwede natin yung iari sa ating Panginoong Diyos. Sincerity, pag sinabing sincerity, dapat bukal sa kalooban natin, no? You have to do it wholeheartedly, no? Lahat ng ginagawa natin is iaali natin sa ating Panginoon. Then, wag natin isipin na yung pinaglilingkod natin, pinaglilingkod natin is church lang, no? Kumbaga yung paglilingkod natin sa ating Panginoon is araw-araw na gawain natin. Kaya po yung sinasabi dito na hindi lang sa church, kundi sa pang-araw-araw na gawain natin. So, sincerity, work wholeheartedly. Number 2, worship, aim high for the most high. So, paglilingkuran mo si Jesus Christ sa lahat ng ginagawa mo, we also aim high sa buhay natin. We are doing our best all the time for Jesus Christ. So, lahat ng ginagawa natin ay para kay Lord God, diba? Wag mo na isipin na ikaw yung boss sa buhay mo, no? Tanggalin natin yung sa isipan natin, sa damdamin natin na tayo masunod sa buhay natin, si Lord God yung tayo masusunod sa buhay natin, tayo yung mag-iisip sa buhay natin, which is no. So, yung natin is si Lord God. Si Lord God yung paglilingkuran natin. Always remember na si God yung pinaka-ultimate boss natin. And number 3, lastly, excellence. Embrace excellence as a lifestyle. So, wag natin isipin yung excellence is sa trabaho lang natin makikita o matanggap. Sa lahat po na ginagawa natin sa buhay is excellence, no? All the time na ginagawa natin yung best natin. Sa school, sa house, o kahit saan pa man, excellence is a lifestyle. At dadaling ka niyan sa katagumpayan, no, sa buhay natin. Dahil ayan yung kinalulugod ng ating Panginoon.
dahil lahat ng ginagawa natin is para kay Jesus Christ, hindi naman para sa atin, hindi sa pamilya, hindi sa boss, kundi para kay Jesus Christ. That's why we give our best. So, excellence, embrace excellence, a lifestyle. So, ayun lang po yung aking natutunan sa daily devotion na yung manatunan kayo may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.